Hello, hello! Today is Monday. Grabe, ang bilis naman dumaan ng weekend at eto, Monday na naman. Ibig sabihin, may pasok na naman ako at si Andre. Tara, samahan niyo ako sa aking buhay dito sa Canada as a full-time worker and a full-time mom. Ay siya, full-time mom nga kasi kapag nandito ka nga sa Canada, ay wala ka namang ibang aasahan kundi yung sarili mo lamang. Yun nga yung kaibahan ng buhay namin dito sa Canada kasi dito sa Canada talagang kayo-kayo lang talaga yung kikilos. Kaya kapag dito ka na talaga nagsettle, talagang hindi pwede tatamad-tamad. Pang-umaga nga pala yung ship ko at si Habi naman pang-hapon, salitan kami. Para sa umaga siya ang nag-aasikaso kay Andre at ako naman sa hapon. Okay nga sa akin yung schedule ko na to kasi halos sabay kaming wala ni Andre sa bahay. Sa umaga nasa school siya, ako naman nasa trabaho. Fast forward nga, natapos na naman ng 8 oras ng aking working life. Kaya naman, eto, papunta kami sa school ni Andre para sunduin siya. Sumasakay talaga siya ng school bus, pero ngayong araw na to, kailangan namin siyang puntahan dahil meron siyang schedule sa kanyang blood work sa Dynalife. Naglalaro pa nga sila niyan, kaya hindi ko na muna nilapitan. Total, 3:05 pa naman yung kanyang appointment. Maya-maya nga, nag-line up na yung mga bata at nakita ko nga nakaupo dun si Andre sa pilahan ng bus. Kaya naman, dali-dali na rin ako pumunta para makita na ako ng teacher niya at ibigay na sa akin si Andre. Na-message ko na rin naman siya kaninang umaga kaya alam niya na rin susunduin ko si Andre ngayong araw na to. Kaya kitang-kita nyo naman, kahit na por the hagardo ang nanay, ay kailangan laban pa rin. Ganito talaga dito, mapapagod pero hindi susuko. Kaya tingnan nyo naman, very supportive din naman ng ama at pinibidyohan pa kami. Maya-maya nga, nakarating na kami dito sa Dynalife kung saan kukuhaan ng dugo si Andre. Tuwang-tuwa nga siya at akala niya ipupunta kami sa Domino's Pizza. Hindi niya alam na kukuhaan siya ng dugo ngayong araw na to. Hindi ko muna sinabi at medyo takot nga siya sa dugo. Pero maya-maya kinausap ko na rin siya kung ano yung mangyayari sa kanya. Natatakot nga siya ng mga panahon na yan pero sabi ko hawakan niya lang yung kamay ko. Mabuti na nga lang pinay si ate na kukuha ng dugo ni Andre. Maya-maya nga natapos na rin yung pagkuha sa kanya ng dugo. Sabi kasi ng aming family doctor ay payat talaga si Andre sa kanyang edad. Kaya titignan kung ano ba yung mga vitamins na dapat sa kanya para mas gumana pa siya kumain. Umiyak nga siya mga 2 seconds lang pero tignan nyo naman ngayon patalon-talon na. At gusto nga pumunta sa Domino's Pizza. At dahil masyado naman niyang tinapangan at ginalingan, ay pinagbigyan ko na rin siya at kaya't pumasok na rin kami dito para umorder ng small pizza. Sakto nga at hindi pa rin naman siya nanananghalian. At dito nga dumiretso sa bilihan ng mga soft drinks, pinayagan ko na at hindi rin naman siya madalas umiinom neto. Simula rin kasi na na-diagnose ako sa diabetes ay hindi na rin kami bumibili ng mga soft drinks sa bahay. Mga 10 minutes lang nga din yung inantay namin at maya-maya nandito na rin yung order naming pizza kaya dali-dali lumabas na rin kami ni Andre para makauwi na rin kami sa bahay at makapagtanghalian na rin. Hindi rin naman ganun kalayo sa bahay namin yung Dynalife. Siguro mga 5 minuto lang makakauwi na rin kami sa bahay namin. At kung mapapansin nyo nga napakaganda na rin ng weather ngayon. Malapit na kasi ang summer, wala ka na makikitang puti. Totally wala ng snow at sana hindi na siya magparamdam ngayong weekend. Char. Finally, nakauwi na nga kami at si Andre, excited na siyang kainin yung kanyang pizza. Sa sasakyan pa nga lang gusto niya nang kainin pero sobrang init pa kaya sabi ko magantay na lang siyang makauwi kami. Pagpasok nga, ayan, sabi niya yummy. Hindi naman talaga yung kumakain ng pizza. Ewan ko siguro dahil gutom lang ngayong araw na to kaya napakain na rin. O siya, maraming salamat sa panonood. Till next time, bye-bye!